nila tayo minahal at pinahalagahan. Sinungaling, manggagamit, magnanakaw, adik, lahat ng kasamaan sinalumuna. Hindi. Ayun si ate, actually meron pang ano dito, egg oh. Ate, may egg ka pa dito, yung isa naman may chicken. May ebidensya ha. Pero maraming salamat po dahil sa pagpunta niyo dito. Araw-araw, wala kayong pagod na lumalaban sa ating karapatan. Wala kayong pagod na suportahan natin ang pagpapabagsak sa ating administrasyon. Parang baklang-bakla ang boses ko ngayong gabi. Gusto niyo ba boses lalaki? Gusto niyo ba amuli ko na suntukan yung leader doon sa palasyo? Hindi mo na sa akin yung pare. Maraming OFWs, gaya ng lagi ko nakikwento, no, na 23 years po akong OFW. 23 years po akong TNT. Takbo ng takbo, tago ng tago, talon ng talon. Naranasan ko pong tumalon sa third floor nung nilusog ng immigration, yung club namin. Tumalon po ako naka-heels. Pagbagsak ko, bali yung spoon dito. At nakatakas pa rin po ako. Ganun po yung buhay ng mga OFW, lalo na yung mga walang visa. Kaya, nung nangako si Bongbong Marcos na magbibigay siya ng maraming trabaho sa OFW, ibinoto siya ng mga OFW. Pero, nabudol tayo mga OFW. Hanggang budol ka, budol ka, budol ka, budol ka. Yan, nabudol tayo mga OFWs. Alam niyo ba na libo-libong OFWs pa rin ang bumibiyahe araw-araw. Libo-libong OFWs pa rin ang nahihiwalay sa kanilang mga pamilya. Ang nahihiwalay sa kanilang mga anak na nagse-celebrate ng Pasko, bagong taon, nahiwalay sa kanilang pamilya. Yan po yung pinakamalungkot na part ng buhay ng OFW na hindi nila kasama sa Noche Buena ang kanilang mga anak at ang kanilang pamilya tuwing Pasko. Naranasan ko po yan ng 23 taon. Kaya umuwi ako ng Pilipinas, pinauwi nila ako para i-endorse sila dahil akala ko ay magiging mabuting presidente siya ng Pilipinas. Pero hindi pala. Nagpasarap lang siya na nagpasarap sa buhay, ginawang singhutan ng palasyo, ginawa nilang modeling, disco, ginawa nilang perya, nagtayo sila na kung anik-anik. Hindi nila tayo minahal at pinahalagahan. Sinungaling, manggagamit, magnanakaw, adik, lahat ng kasamaan sinalumuna. Digil mo ko. Manggagamit, manggagamit, manggagamit. Ang ganda naman ni Mami, Mami Foundation. Ang ganda ni Mami. Mami, ano pa yung foundation niyo? Thank you po sa pag-vlog ha. Sa lahat ng vloggers, maraming salamat. Sa totoo lang, ang laki ng naitutulong ng mga vloggers dahil sa inyo nalalaman ng mga tao kung ano yung nangyayari ngayon dito sa Pilipinas. Nalalaman ng buong Pilipino sa buong mundo. Kaya palakpakan po natin yung mga vloggers. Tingnan nyo, nakatayo sila dyan mula umpisa hanggang matapos. Yung mga itlog nila masakit na. Real talk, di ba? Ang nag-aapoy pawis na. Paano ba yun yung kay Kuya yung... Tatandaan ko yan, di ba? BBM resign. BBM
Maraming salamat sa inyo lahat sa mga vloggers sa huwag kayong mananawa na ihatid yung balita sa lahat ng Pilipino kung anong totoong nangyayari. Lalo na yung paghuhukay nila dun sa KOJC. Tawang-tawa ako. Alam niyo ba, nung araw na umuwi ako galing Japan, syempre 23 years akong TNT at may dalang konting pera. Ang nanay ko, may sakit sa kayong tatay ko. Ibinili ko sila ng farm sa Batangas. Yes, sa San Jose, Batangas. Ngayon, naalala ko yung inuhukay na lupa ngayon sa Ako sa akin naman. Kasi gano'n din kalalim, yung lupa, nung nagpahukay ako, nagpalagay ako ng tubig, yung tangke. Kaya kanina nagdarasal ako na sana pumuslit yung tubig na mabilis nung malulog lahat yung naghuhukay. Sabi ko, konting hukay pa to, lalabas ng tubig. Sana pag piko nilang gano'n, lumabas yung tubig ng bigla, tapos malulod yung mga pulis na naghuhukay. Deserve nila yun. Yung mga kapulis na yun, hindi nyo ba naiisip? May mga pulis dito di ba sa Magdilo? Na ginagawa lang kayong circus. Ginagawa kayong tau-tauhan ng boss nyo. Di ba? Paghukayin ba naman kayo ng pagkalalim-lalim? Ilang distraction. Saan ka nakakita ng ganong pulis? Construction worker po gumagawa niyan. Di ba? O, minero. Wala nang dito silang makikita dun Bakit minero? Oh, di ba? Ang laki katawang-katuhan nito. Bakit ka nagbutas ng ganito? Criminology. Anong subject ka sa criminology? Science and genetics kineme. Science and genetics kineso. Echoseras, MS, Echos. Ayan, di ba? Sabi ko, konting piko pa, lalabas na yung tubig dyan, malulunod yan dalawa. Mga gago, di ba? Kung ano, utak nila. Kung yung gold, kung may gold dyan, di na muna natin binungkal yan. Mga siraulo lang talaga yan. Pulis ba yan o galing mental? Kita nyo? Oh. Kung naririnig lang nyo yung mga sinasabi ng tao, pinagtatawanan lang kayong lahat. No? May ganyan na palang subject sa criminology ngayon. Piking ba tawag dyan? Big. Ay, ito ba yung Big Better More? Kaya tayo yung Big Better More yung BBM. No? Kaya subway sa Davao. Hindi, meron na subway sa Davao di ba? O, ito pa isang tanga. Di ba? Meron silang nararamdaman na hindi natin nararamdaman. Meron silang nakikita na hindi natin nakikita. O, ano naman subject sa criminology naman to? Ha? Ito yung subject nito, gagu-gaguhan. Mukhang mga gago no? O, tingnan mo, kamukha ka ni Roderick Paulate yung isang Diyos ko dahil, ginawa niyong sili. Nadamay mo sa Roderick. PNP. 4 years? No? 4 years course yan. Kaya nga sabi ko dun sa pamangkin ko, sabi ko, malapit ka ng lumabit. Ayan na naman. Pag bumukha ka lang, hindi mo na pagkakatiwalaan Tingnan mo, kahit malabo yung mga pores niya sa mukha kitang-kita. Parang yung pinamamahayan ng mga bee. Ang pangit, hindi naman sa panlalait. Buti na lang hindi siya naging bakla. Kung naging bakla siya, nagdagan ng pangit. Diyos ko dahil.
Sa totoo lang, yung mga ganyang klaseng tao, saka yung wala na silang ka-pride, no? Diwata ba yan? Hindi, Capri yan. Impacto yan eh. Siya lang ang nakakarinig ng heartbeat ng tao. Ano ka? Diba? Sabi nung pamangkin ko nung nag-graduate ng high school, gusto nila maging police. Sabi ko, no! Hindi ka pwede maging police. Dahil kapag naging police ka, paghuhukayin ka lang ng lupa. Pag naging police ka, yung tenga mo ilalagay lang sa lupa, tapos pakinggan mo may heartbeat. Hindi ka pwede maging police. Bawal. Huwag ka magpupulis, sabi ko ganun sa kanya. Hindi kita pinag-aral para maghukay ng lupa. Kabubuhan yan. Ayan! Ayan, tinan mo, I hear a heartbeat. Ay, kamukha ni Lisa to. Yung mata, no? Hindi, sa totoo lang, kasi kaibigan ko ito. Mukha niya, in fairness ha, Lisa ha. Ang legs. Payat kasi talaga legs yun sa personal. Payat ang legs yun sa personal, tapos yung tuhod niya mukhang doorknob. Lalagyan mo na ng susi, pwede mo nang buksan. Naging comedy bar ha. Dapat talaga dyan sa mga yan linalaro, kasi linaro lang nila tayo. Inamats nila tayo. Papayag ba kayo na 4 na taon pa nila tayong aamatsin? Kailangan na silang mapalayas sa palasyo. Kaya nanawagan ako sa lahat ng nanonood ngayon sa live na magpuntahan na kayo sa Liwasang Bonifacio. Putulin nyo na ang paghihirap ng mga buhay natin sa ilalim ng administrasyong bangag. Ayaw niyo mga kaibigan. Talagang, pag mag-awal mo, nanginginig na rin mga bibig niyan. Mga gago. Nagpresidente ka para suminghot lang. Kung sinabi mo yan, di sana ginamingan kita. Ubus ko lahat yan, walang natira sa inyo. So kanina po, nagpa-drug test ako. And happy at buntis po ako, positive. Actually, shinare po ni Capi Binag yung post ko na negative po ako sa drugs. Siyempre, kailangan na makita rin. Alam namang sinisigaw ko rito na addict yung presidente, mag-resign na tapos positive ako. Eh, di ba katarantaduhan yun? So, nagpa-drug test po ako, negative po ako. Pero, i-congratulate ko ako dahil buntis din naman po ako. Positive naman po ako sa pagkabuntis. Ang ama ay hindi si Diwata, Hindi rin si BBM, ayoko. Si Bisdak ang ama nito. Father, tawagin mo si Bisdak, pakasalan niya ako. Kaya inalo ko yung gabi niyo ngayon kasi masyado kayong seryoso. Gusto ko na makakita ng umingiti kayong lahat. At yung ngiti na yan, magtutuloy-tuloy yung ngiti na yan